He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock, and I will not be
Dala po natin ang ating mga Biblia. Ating pambuksan sa awit 71. Ito po'y awit ng pagtitiwala sa Diyos. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan iyong makapangyarihan. Makakapagsabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na lagi kong pinagtitiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang pabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukubang niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang mga bagay. Baging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw, nisan mapang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating, kahit nababuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng mga patay ang maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong hirap, mga paghirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kaysa ang dako ika'y magparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad, ika'y itatayo kat silang magtataas nang di masaktan ng mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinong taong ako'y kikilannin. Pagka sila'y tumatawag, laging handa akong na sila'y pakinggan. Aking sasamaan at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamo nila'y kaligtasan. Pinagpala na po ang salita. Let's bow our head and pray. Kami po ay nabubuhay sa isang panahong mapanganib, aming Diyos. Ngunit kagaya po ng aming inawit, kayo po ang aming shield, kayo po ang aming strong tower. And we can always find refuge in you, Lord God, like Psalm 91 as you promise. Na mapalad ang taong ikaw ang gagawing kanlungan at tagapagsanggalan. Kanya po kaming mga anak mo ay pinipili po namin magtago sa iyong presensya. Nasa panahon pong ito, O Diyos, iyong ipapakita ang pagkakaiba ng mga taong nagtitiwala sa iyo, tama taong hindi. Maraming salamat na sa ganito pong pagkakataon at panahon ay nabibigyan pa rin kami ng pagkakataon makasamba sa iyo. Kanya sa iyong pong gagawin panambang ito ng live stream, Lord God. Lahat po ng aming mga kapatid na makakapanood, kahit wala man sila sa church pong ito, mararanasan po nila ang iyong presensya. Because as you promised that you are our Jehovah Shammah, that you are the God who is always at hand, patutunayan mong muli aming Diyos na mayroong magagawa at may mga nangyayari sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat. Naniniwala po kami ang Santong Espiritu malayang kikilos, hindi lang po sa church pong ito because your presence is not confined in this sanctuary. Sa bawat tahanang pinapanood pong live stream pong ito, maging nasa man silang dako naroon, mararanasan po nila ang iyong pag-ibig habang kami sumasamba at pinapakinggan ang iyong buhay na salita. Magkakaroon po ng transformation, magdadala po ng pag-asa, magdadala po ng tapang, at muli pong magdadagdag ng aming pananampalataya ang iyong buhay na salita na aming marinig sa umaga pong ito. Salamat pong muli sa iyo po ang papuri, sa iyong parangal sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Come on, let's lift up the name of Jesus in this place. Hallelujah, Lord. Oh, we praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I believe that wherever we are right now,
we are standing in the presence of God. Amen. And we are ready to worship and declare who God is in our lives. Amen. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done. Waiting here
Our soul is secure in your presence, oh God. And we thank you for the salvation, Lord God, that you have given to us, Lord. Hallelujah. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failure. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountain.
Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down And the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the cross. Shout to the Lord. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. I sing, Lord. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to your name. We worship you, Jesus. We adore you. We worship you, God. Hallelujah. We give you praise. You are worthy. We honor you, Lord. Hallelujah. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, order of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah. We give you praise, we give you glory. We worship you, Jesus. Hallelujah. Glorify your name, God. Thank you, Jesus. Christ is mighty to save. Amen? Glory to Jesus. Pinagpalang umaga po sa lahat po sa atin na nasa Facebook ngayon. Live po tayo. First time po natin ginawa ito na meron tayong gawain na halos walang tao sa loob ng church. Sapagkat we want to comply, we want to be a blessing to our community. Yung bang hindi tayo gagawa ng desisyon ng pag-iingat pag meron ng problema. Kundi kahit wala pang problema, ngayon pa lang gagawa na tayo ng pagtulong para po makaiwas at huwag lumala ang sitwasyon ng ating bansa. Remember, we can never underestimate our enemy. Kaya nga po, we want to be a blessing. And remember, we are the church. We are the church. Wherever you are the church. Nasa bahay ka man, nasa office ka man, you can worship God, you can glorify God, you can pray. Ang pinag-iba lang po ng sanctuary kasi, nandito po tayo sa isang lugar na kung saan sama-sama tayo yung ating fellowship. Pero hindi lahat ng panahon ay ganyan. Actually, in the book of Acts, sa book of Acts po, yung mga mananampalataya, when they were scattered, persecuted by Saul, si Pablo, Saul pa siya noon, sila'y nag-gather sa mga bahay-bahay. No? Wherever they go, they share their worship. Kuminsan sa tabing ilog, sa mga bahay-bahay, because we can never limit God. Amen po ba? Natin pwedeng malimitahan ang ating Diyos. And the enemy cannot stop the church. The gates of hell shall not prevail against the church. Next,
paki-post mo nga, paki-focus mo nga sa ating mga kapatid para makita sila kung ano yung ating distance, meron bang 1 meter? Praise God. So, yun po tayo ngayon. Hallelujah. Glory to Jesus Christ. Alam niyo po, hindi po naging madali sa atin ang desisyon na ito na tayo ay i-cancel muna. I-cancel muna yung ating po mga gathering. No? Para po tayo maging blessing. At ito pa rin po natin yung pinapagawa. Pwede na po kayo maupo? Praise the Lord. At siyempre, huwag natin kakalimutan kahit hindi tayo nagkakamayan. Tinatawag ko si Pastor June, awitin natin yung ating declaration that I am blessed. Every day of my life, I am blessed. Kahit wala ka sa church, pwede kang ma-bless. Amen? Glory to Jesus. Sambahin natin at pasalamatan ang Panginoon. Yan. Sige po tayo ay tumayo po. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning, and when I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Ako ay pinagpala. Kristiyano, how do we respond to this crisis, to this COVID-19 na ito, itong virus na ito na sumalanta sa maraming mga bansa. Nag-paralyze sa maraming mga business, sa maraming mga airport, mga eroplano. Napakahalaga, alam natin yung ating dapat gawin. Paano po natin aharapin ang ating sitwasyon? Paano pa din tinitingnan to at binibigyang pakahulugan? Dapat ba natin itong katakutan? Siguro normal lang, di ba? Lahat naman ng sakit ay ating pinandirian o kinatatakutan o inaiwasan. Now, sa sitwasyon ito, saan natin binabase ang ating mga desisyon? At meron bang blessing dito? Kasi may binabanggit ang Bible that all things work together for good to those who love God. Pag sinabing all things, na kaya napakahalaga, alam natin kung paano natin to titignan o haharapin. Ang sabi nga ng Bible, sa 1 Chronicles chapter 12, verse 32, sabi sa ang Biblia, sa mga anak ni Issachar na nakakaunawa ng mga panahon upang malaman kung ano ang marapat nilang gawin. Now, dito po yung mga men of Issachar, no, this men of wisdom, men of understanding, alam nila yung season nila at paano dapat mag-decide at bigyang pakahulugan ang nangyayari sa kanilang kapanahunan. Sabi nga riyan, nakakaunawa ng mga panahon
upang malaman kung ano ang marapat na gawin. Kaya tayo po bilang Kristiyano, paano natin inaharap ang pagsubok na ito? Ha? Marami nagsusubok ngayon. Alam po, ang tindi po dito, itong virus po ito, daig pa niya yung mga terorista. Ha? Bakit po? Buong bansa, buong mundo ngayon, na po ito, pandemic na, ibig sabihin, worldwide na. Ha? Yung perwisyo, yung nagagawa ito, ang tindin-tindi. Ngayon tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang mga Kristiyano, paano natin inaharap ito? Now, I suggest, harapin natin to na mayroong tamang pananaw. Sabi niyo, tamang pananaw. Ha? Mahalaga na mayroon pong tayong tamang pananaw. Nagpe-pray po tayo, nagbabasa ng Bible, nakikinig sa Diyos, ginagabay ng Holy Spirit. Siguradong ang pangyayari nito ay may tinuturo sa atin. Tandaan niyo, pag mali ang ating pananaw, sabi nga po ni Bishop Oriel, nagiging mali ang ating galaw. Pag mali ang iyong galaw, mali ang iyong desisyon, mali ang iyong conclusion, at ikaw ay makakagawa ng maling kapasyahan. Kaya marami mga tao ngayon nakakagawa ng mga maling desisyon sa buhay kasi mali ang kalang pananaw. Now, kaya nga po ang hamon ko, harapin natin to na may tamang pananaw. Tanungin natin ang Panginoon kung ano ang tinuturo ng Diyos sa atin, kung ano kanyang tinuturo sa mga pangyayari ito. Ha? Tanungin natin ang Lord, ano ang tinuturo mo? Para huwag tayong magkamali. Amen po ba? Palagay nyo kayo may tinuturo si Lord sa nangyayaring ito? Now, ito ang nakita ko. Maybe the Lord is getting our attention. Ha? Masyado na tayo kumisang nakafocus sa mga bagay na kuminsan hindi naman talaga mahalaga. Ha? Marami sa atin, we are not really that committed, that consecrated in doing the will of God. Nakafocus pa rin tayo sa ating mga sarili. Now, ang Diyos hindi siya nagpaparusa. Anak niya tayo. Pero nagdidisiplina siya. At kuminsan yung ating interpretasyon sa disiplina ng Diyos ay parusa. Halimbawa, kuminsan nagkasakit ka, naku, nakakaharman na ata ako. Naku, pinaparusaan na ata ako ng Diyos. Na pag mali ang ating interpretasyon, mga kapatid, magiging mali din ang ating pananaw sa Diyos. O maari magiging masama ang ating tingin sa paligid. O kaya magagalit ka sa tao. Kaya napakahalaga, maintindihan natin. Pero ang isang suggestion ko, sabi nga po riyan, maybe the Lord is getting our attention. Sabi nga po ni C.S. Lewis, dati po itong atheist, and he became a Christian. Sabi niya, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. So in the pong pain, para daw po yung megaphone para gisingin. Yun daw pong nabibigin na sanlibutan. Maybe right now, maraming nagpe-pray. Maraming nag-iisip ngayon. Lord, kaya nga ang iba, ini-equate ito sa end of the world na ata. Second coming na ata. Kapatid, hindi pa po. No? Hindi pa po end of the world. Ano? Maybe the Lord is waking us up. Maybe this is a wake-up call. Ginigising tayo ng ating Panginoon. Alin po, kung ating titingnan sa ating pananaw, in our human point of view, in our perspective, maybe nakikita mo walang blessing dito. Pero itong nakikita ko, no? Bakit kailangan natin ng tamang pananaw? Maybe the Lord is teaching us about humility and submission. Sabi niyo, humility and submission. Alin po, ang isang pangyayari po sa Italy, bakit lumala po doon ang coronavirus, ang COVID-19, at maraming namamatay, more than thousands na, nang mag-declare ang government, ang mga tao ayaw sumunod. Sarili pa rin ang sinusunod. Laging matigas ang kanilang mga ulo. Tayo naman po dito sa Pampanga, bagamat wala pa po tayo doon sa tinatawag na critical, at wala pa tayong tinatawag na lockdown dito, wala pa tayong tinatawag na curfew, tayo po ay, ang ginagawa natin, nagsasabit na tayo. Amen po ba? Kahit wala pa, hindi yung pag meron na. Kundi ganyan pa lang, ay atin na pong sinasanay ang ating mga sarili na maging disiplina at sumunod. Bagamat sa NCR lang ito,
Pero maging dito sa atin, sa church natin, actually, hindi naman binanggit yung mga churches sa Pampanga na wala mo ng crowd o mass gathering. And yet tayo ay gumawa nito. To set an example, na tayo bilang mga anak ng Diyos ay handa tayo magpakumbaba, magpakorek, at mag-submit. So maybe God is teaching us humility. Ang sabi nga po ng Bible, mayroong babala ang Lord, may babala ang Diyos sa mga palalo, sa mga mayayabang. Ang sabi riyan sa James chapter 4, verse 13 and 15, sabi riyan, halika kayo ngayon, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganung bayan at kami mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Di ba kung minsan yan, alam po, at dami mga plano ng mga tao. Nagpaplano sila ng malaking deal, malaking kontrata, malaking business, may pupuntahan. Now, no offense po ito, no? Marami ngayon nagpaplano ng mga mamamasyal, magbabakasyon. Next year, mag-iipon tayo. Next year, dyan tayo pupunta. No? Wala pong masama dyan. Na tayo magbakasyon, na tayo mamasyal. No? Kung napasin nyo, ang pinakamalakas sa mga bansa ngayon, yung tourism. Di ba? Tourism. Kasi nga, nakafocus tayo ngayon na pinaghahandaan yung bukas, magbabakasyon tayo, bukas mamamasyal tayo, sasakay ng aeroplano, magkukrus lining tayo. Yan, yung patungkol. Walang masama dyan, maganda yan. Pero ang buhay, hindi puro ganyan. At sa ating pagpaplano, kinakailangan, tinatanong natin ng Diyos. Bakit? Hindi natin hawak ang bukas. Kaya sabi nga riyan, sa verse 14, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Na kumisan kung tayo nagpapasya, nagdesisyon, akala mo tayo na ang Diyos. Akala natin, control natin ang tomorrow, ang bukas. So dito, I can see it that God is teaching us about humility and submission. Anong sabi riyan? Kayo nga'y isang singaw. Ano ba yung singaw? Parang steam. Yung pong steam, sandaling nandyan, pagkatapos nawawala. Ganun po kabilis ang buhay. Sabi riyan, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw. At pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat nyo sabihin, kung lulubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o yon. So napakahalaga, mga kapatid, yung tinatawag na kapakumbabaan. Na huwag natin ipagmayabang yung bukas. Na tayo lang superpower, super rich. Hindi tayo babagsak. Mayamang-mayaman na tayo. Alam bang nangyari sa China? Yan po ang superpower. China. Sa kasalukuyan. Kabangailan. Ewan ko ngayon. Pero anong nangyari? On lockdown. Although ngayon, salamat sa Diyos, sa ating panalangin, sa marami na nanalangin, unti-unti nang nasosolve ang problema sa China, ang virus. Pero sa mga superpowers po ito, they have been shaken by a microscopic virus. Maliit lang na kailangan mong tumingin sa microscope para makita mo. And yet, yan ang nag-paralyze sa maraming mga business. Actually, huwag niyo pong mamaliitin yan. Ayon sa pag-aaral, nanggaling yan daw po sa mga bat, Actually, nagkaroon na rin po ganyan ang tinatawag na Spanish flu. Noong pong 1918, nagkaroon na rin po ng ganyan. Nagsimula po yung sa Kansas, sa Amerika. Nag-umpisa lang din sa mga hayop. Napunta sa tao. Alam ba mga namatay? 50 million deaths globally. Global po ito. Itong nangyaring ito. More deaths in a single year than the worst 4 years nung pong Black Death. Yun nung pong bubonic plague na galing sa dumi ng mga daga. So, nag-umpisa yan sa Amerika. Kumalat doon. Kasi yung mga sundalo po noon, nagbarak sila doon, and then hindi sila naging maingat, and then during World War I, nagpunta na ibang mga bansa, then kumalat ng kumalat. Hanggang sa India, marami namang nangamatay sa India. Now, sa Italy, ang epicenter ngayon ng virus ay sa Europe. Sa Italy po ngayon, complete lockdown. Ang mga tao, kausap ko, kabeses ko si Pastor Rico, hindi pwedeng lumabas. At ang nakakatakot po sa virus po ito, ang tao kumisan nawawala yung compassion. Yung parang, alimbawa na lang, sa panic buying, di ba? Ito ang nangyayari kasi, Sa ating kapanahonan, yung bang sariling iniisip. Sariling iniisip. Nawa, wag mangyari sa atin yan. Wag mawala yung compassion sa atin.
Ha? Yes, maraming iba may pambili, pero marami walang pambili. Pero huwag tayong magpanik. God is in control. Can I have an amen? Alam mo itong NBA, biglang-bigla, NBA yan, ha? Maglalaro na lang sila. Ang laking investment yan, ang laking business yan, biglang-bigla, shutdown din muna. Ha? Suspended po ang lahat ng laro. Now, ito po yung loss estimation, no, ng virus na yan. 63 billion, no? Yan po. Sa revenue po, 29.3 billion. Simula po ang virus na yan, ang COVID, ay kumalat sa maraming mga bansa. Ganyang kalaking pera. At may kaakibat pa yan ng mga namamatay. At hindi lang yon, yung nervyos, yung stress, yung hindi makatulog, yung nag-aalala ang mga tao. Ha? Yung kapayapaan, mahirap bilhin yan. Now, for the first time po, ang Amerika po, no, nag-declare na sila ng state of emergency. At si Donald Trump, bukas niyan, meron silang tinatawag na Day of Prayer sa United States. Nag-declare na siya ng Day of Prayer. Si President Trump. Prayer for the nation. Sana mangyari din yan sa ating bansa. Pero tayo, patuloy tayong manalangin. No? Itong Amerika, si Trump, nag-declare na ng Day of Prayer. Now, sa Metro Manila po ngayon, di ba? Mula ka din ng madaling araw, nagsimula na po yung lockdown. No? Hanggang April 14 po yan. April 14, ang lockdown na yan. Now, ano ang pwedeng mangyari sa lockdown? At least, familiar po tayo. Movement will be severely restricted. May mga checkpoint. May curfew. Hindi ka pwedeng lalabas. Maganda naman po yun. Yung mga basketball, stop muna. Large public events will be prohibited. Kaya tayo ngayon, kukunti lang. Commercial establishment and public institutions will be closed. Mga school, universities. Yan ang nangyayari. Lockdown. And buying groceries could be more difficult. Sabi nga, narinig natin siguro sa mga balita na kung hindi kailangan, huwag kang lalabas. So ito yung lockdown na binabanggit. Kaya nga po, napakahalaga, haharapin natin to na mayroong tamang pananaw. Maybe, now, sa inyo po, palagi mo, sa iyong sarili, ano ang tinuturo nito sa iyo? As a family, ano ang tinuturo nito sa atin? May blessing po yan. Now, this is time na magkaroon ng bonding, ng devotion together, amen? Yung mga busy ngayon, biglang-bigla, ihinto muna, fellowship muna, mag-barbecue kayo, mag-badminton kayo sa likuran, maglaro kayo, manalangin, magkwentuhan. Napakahalaga niyan. May blessing po yan. As a church, anong tinuturo sa atin dito? As a church. Sigurado may tinuturo ito sa atin. Now, maybe, and tama ang ating panahon, maybe the Lord is calling you into a deeper commitment to do His will. Halimbawa ngayon, nalilimitahan tayo. Sabi nga ng Bible, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi ng mga marunong, na sinasamantala ang panahon, sapagat ang mga araw ay mas sabana. In other words, hindi lahat ng panahon meron tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti. Hindi lahat ng panahon ay pwede tayong maglingkod. Kamukha ngayon, we are being limited. Sa church din natin ngayon, pati cell group, bawal muna. Bakit natin binabawal? Kasi maraming nagtatrabaho from Manila, pupunta ng Pampanga. Di ba? Okay, yung bahay nakakasalumuhan nyo, napupuntahan natin. Baka doon sa bahay, may mahina ang katawan, may sakit. So pati cell group muna ngayon, bawal muna. Ang daming bawal ata ngayon. Chat-chat muna, messenger muna tayo, live Facebook muna tayo. Kaya anong sabi riyan? Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Mga kapatid. So maybe, kasi marami sa atin, nabigyan tayo ng opportunity. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo ito. Ngayon, natitigman natin yung limited opportunity. May mga gusto kang puntahan, pasyalan, hindi na pwede. Kaya ito'y tinuturo sa atin as a church. Dapat pala, habang malakas ako, habang may pagkakataon pa ako, habang malaya pa, pwede pang gawin yung dapat gawin para sa Panginoon, gagawin ko na. Huwag yung maging huli na ang lahat. Now maybe hindi lang ang maglilimit sa atin, hindi lang yung lockdown na yan eh. Ano kaya, nagkasakit tayo, wag nawa tayo magkasakit. Malilimitahan ka, na-stroke, marami ng bawal sa'yo. Ang hirap na. Kaya ngayon, habang malakas tayo, ito doon natin ang ating buhay sa Diyos. Amen po ba mga kapatid?
Ha? Maglingkod tayo. Mag-commit tayo sa kanyang kalooban. Now, paano natin naharapin ang pagsubok nito? Una, harapin natin na may tamang pananaw. Pangalawa, harapin natin na may panalangin at hindi takot. Sabi niyo, panalangin at hindi takot. Ang sabi ng Bible, kasi pwede po kasi tayong mag-panic buying. Diba? Mag-panic sa sitwasyon. Ang problema naman, marami, panic lang, walang buying. Kasi wala silang pera. Puro panic lang. Kapatid, instead of panicking, pray. Sabi nyo, pray. Ha? Ang sabi riyan, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa magitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo sa inyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Alin po itong coronavirus po ito, sisiw lang yan. Mas matindi pa naranasan natin dyan ng tayo malahar. Matabunan ng ating mga bahay. Parang wala na tayong pag-asa. Diba? Marami nagka-cancer. Matindi ang cancer, pero pinagaling ni Lord. Sakit sa puso, na-stroke, pero naka-recover. Ha? Dahil sa panalangin, pagtitiwala sa Diyos. Ha? Huwag tayo masyadong matakot sa coronavirus na yan. Bakit? Mas makapangyarihan ba yan? Sa panalangin. Pag mainit ang ating prayer, matutubog yan. Amen? Masusunog ang virus na yan ng ating panalangin. Kaya harapin natin yan ng may panalangin. Hallelujah. Huwag tayong matakot. Ha? Harapin natin ang pagsubok na yan na may panalangin. Pangatlo po, harapin natin ito na may matatag na pagtitiwala sa Diyos ng kahabagan. Ang Diyos ay mahabagi. Sabi niyo, ang Diyos ay mahabagin. Ating sabihin, this too shall pass. Sabi niyo, this too shall pass. Pagkikurang mo ngayon, anak, medyo malayo, medyo may mga doble-doble salita. Yung word na God. Sabi niyo, this too shall pass. Lilipas din yan. Bakit? Mahabagin ng Diyos. Si Job, nagkaroon ng matinding problema. Lumipas din ang problemang yon. Amen po ba? Ha? Lilipas din yan. Paano, pastor, kung hindi lumipas? Hindi pwedeng hindi lumipas. Lahat ng bagay sa mundo ito, temporary lang. Amen. Paano kung walang makitang gamot? Kapatid, ang gamot natin, dugo ni Kristo. Panalangin, pananampalataya, walang mahirap sa Diyos. Amen? Hallelujah. Alam po, nang si David po'y magkasala, kasi sabi niya, superpower na ako, sabi niya, kung babasa yung kanyang kwento sa 2 Samuel, chapter 12 o chapter 24, pinabilang niya yung mga tao. Ang dami ko ng sundalo, sabi niya. Kabayuhan, ang dami ko ng nasasakupan. At pumasok sa isip ni David ang pride. Sabi niya, pinasensus niya, pinabilang. Sabi niya, ako na ang superpower. Alam mo mga kapatid, mag-ingat tayo. Pag naisip natin super galing na tayo, o kaya super bait ang ating tatay, pinagmamalikan na natin, o kaya super galing ang ating presidente, super galing ang ating pastor, mag-ingat tayo. Amen? Si David, nang siya'y magmayabang, anong nangyari? Nakonsensya si David. Naramdaman niya ang kanyang tiwala, nandun na sa kanyang power. Nagmabayabang na pala, nagkaroon ng pride. And then, meron dumating na propeta. Pinaalam kay David ang naging kasalanan. Si propeta God. At sinabi niya, parurusahan ka ng Diyos dahil yan. Mamili ka ng parusa, sabi niya. Pinatawag ka niya, sabi niya. Kasi nag-repent si David, nagkasala ko, sabi niya. Humihi ako ng patawad. Bagamat siya nagsisi, pero may parusa. Sabi niya, alin sa tatlong ito ang pipiliin mo? Sabi niya, 3 taon ng tagutom, o 3 araw, o 3 buwan, tatakas kayo sa mga kalaban nyo habang inahabol kayo, tatakas, o salot. Alam ang pinili ni David, yung mapa sa kamay ng Diyos. Salot. Nagkaroon ng salot. Yung angel of death, nakapatay more than 70,000 in one day. Kaya sabi ni David, I am in great distress. Let us fall into the hand of the Lord, for His mercy is great. But let me not fall into the hand of man. Kasi alam ni David, mahabagin ang kamay ng Diyos. Kaya nang makita ni God, na yung Jerusalem naman ang susunod para pusain. Ang sabi ni God, tama na.
it's enough. Alam mo mga kapatid ko, sasabihin din ng Diyos sa salot na ito, pag natuto na ang mga bansa, na hindi pagmamalaki sila yung superpower, sasabihin ng Diyos, tama na. Amen po ba? Tama na. At nakakatuwa yung declaration ni Trump, prayer. National prayer. Mga kapatid, patuloy tayong magpakumbaba. Amen? Mahabagin ang ating Diyos. Lilipas din ang pagsubok na yan. Pangapat, harapin natin ito ng may karunungan. Napakahalaga ng karunungan. Si Jesus lumago sa karunungan. Kaya healthy siya, no? Sa pangangatawan. Lugod sa Diyos, sa mga tao. Now, anong tinuturo ito sa atin? Saan nangyayari ito? Dapat, no? Magbago yung ating lifestyle. Amen po ba? Lumakad tayo may talino. Now, kumisan, alam ba, maaari na isip natin, hindi ba may faith tayo? Bakit tayo natin kinancel yung gawain natin? May faith naman tayo. Wala pa naman tayong virus. Hindi ba tayo nag-overreact niyan? Now, ang tawag ko po dito, hindi dahil wala tayong faith, but we walk in wisdom. Sabi niyo, wisdom. Alam ba si Pablo, bisan may banta, may pangarib sa buhay ni Paul, paglipat mga anak, may warning sa buhay ni Paul. Inahunting siya, gustong patayin. Ilipat mo na anak yung ating slides. Yan, no? Ano ginawa ni Paul? Tumakas. Ano? At ang kanyang mga kasama, pinatakas siya sa pagitan ng basket. Siya po ay binaba. Para makatakas siya sa mga gustong pumatay. Hindi po pinagmalaki ni Paul, may faith ako kasama ko ang Diyos. God is for us, who can be against us. Hindi nagmayabang si Paul. Gumamit ng wisdom si Paul. May mga sitwasyon, kahit may faith tayo, dadalhin ka ng faith sa wisdom. Ano yung wisdom na yan? Iiwas ka niya sa mas matinding gulo, sa mas matinding problema. Pwede naman si Paul na harapin niya yan, di ba? At pwede sabihin ni Paul, in the name of Jesus, maparalyze kayo. Pero hindi yun ang paraan ng Diyos noon Kailangan gamitan ng wisdom. At tayo ngayon, gumagamit ng wisdom. Amen? Hindi tayo magla-lockdown o magkakancel ng gawain. Ay, meron na palang carrier sa member ng Christ inyo. Meron ng carrier. O, tigil muna natin. Huwag nating hintayin yon. At hindi naman sinabing darating. Amen po ba? Hindi naman sinabing darating. Pero posible yan. Anong punto ko? We need to use wisdom. May mga bagay, iiwas na tayo. Yung wisdom, susunod ka sa tama. Sa wisdom. Pag-iingat na gustong ipagawa sa atin ng gobyerno. Ang hirap nga po yung social distancing. Ang hirap yun. O, tingnan nyo, meron ba kayo 1 meter? Ilan lang tayo dito, di ba? Ang hirap. Yung social distancing. Kaya nga, nagpasyan rin po tayo, pati cell group, wala na muna. Sa bahay na lang muna kayo. Kung wala kayong gagawin, kung magtatrabaho, trabaho pa rin. Pero ingat muna tayo sa mga pinupuntahan nating mga lugar. Again, I have an amen. Mahalaga yung wisdom. Ang wisdom, tuturuhan ka ng tamang lifestyle. Bibigyan ng tamang desisyon. Alam ba, mas maraming namamatay sa kakulangan ng wisdom at maling lifestyle. Sabi nga riyan, about 34 million US adult currently smoke cigarette. At marami namamatay sa cancer. 480,000 Americans die from smoking each year. 480,000. Asan ang wisdom dyan? Natatakot tayo sa coronavirus. Natatakot tayo sa mga virus, mga germs. Pero ang ginagawa kumisa ng mga tao, kusang nagpapakamatay sa mga kinakain at iniinom. Yung maalat, yung sobrang tamis, yung sobrang puyat, yung sobrang bisyo. Yung wala ng disiplina sa kanilang mga sarili. 16 million Americans live with smoking-related disease. Smoking-related death and disease cost the United States over 300 billion. It's here. 300 billion. It's here. Sa Pilipinas, wala akong data. Pero yan, sa Amerika, it's here. Saan yan? Sigarilyo pa lang yan. Wala pa yung alcohol na namamatay dahil sa pagdadrive na lasing. Wala pa yung drugs na iba dyan. Bato. Mga kapatid, ang daming namamatay, napapahamak, nasisirang buhay. Kulang ng wisdom. My people perish for lack
of knowledge. Amen po ba? Now, sa aking pagkatapos, medyo hindi pala madaling mag-preach online. Alam ba, meron tayong tinatawag na ultimate antidote for COVID-19. Marami ang suggestion na tama naman lahat ng suggestion yung hygiene natin. Pag naghugas ka lang ng kamay, sabi ng Dr. Mervin, naghugas ng kamay, dapat mga 30 seconds. Awitin mo yung happy birthday ng isang beses, para sure 2 beses. Yan. Yung happy birthday. Okay, yan. Okay? And then dapat meron tayong strong immune system. Ibig sabihin yan, healthy lifestyle tayo. Yung ating kinakain. Yan ang mga suggestion. Tama naman yan. Ang tinatamaan ng karamdaman, yung mahina ang kalang immune. Yung social distancing and self-quarantine. Pero alam ba, may tinuturo ang Diyos, what God's Word teaches to battle this deadly virus. May tinuturo siya. Tandaan nyo, lahat ng problema ay may lunas. Si David, na-discover niya ito. Ano yon? Partnership with God and a commitment to do His purpose. Ito ang pinakamatinding antivirus na kailangan natin. Partnership with God. Commitment to God's purposes. Sabi niyo, partnership with God. Siyempre, kapag kapartner mo ang Diyos, He got your back. Amen po ba? I got your back. Okay? Consecrated ka sa kanyang kalooban, siyempre, iingatan ka niya. Hindi ka pwede mamatay. Ano sabi po dyan? Sa mga Gawa 13:36, tingin si David. Kailan namatay si David? Namatay si David nang tapos na ang kanyang assignment. Hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi tapos ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Ang sabi riyan, nang may sagawa ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga pinuno. In other words, kasi kapatner siya ng Diyos. Amen? At ang ginagawa ng Lord, ni David, yung kalooban ng Diyos. At siyempre, committed ang Diyos sa atin. Committed ang Diyos sa mga taong kapartner niya. Hindi ahayang mapahiya. Committed ang Diyos sa mga taong ang buhay niya katalaga para magawa ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Tanda ito, ang isang taong nasa sentro ng kalooban ng Diyos ay hindi pwedeng mamatay hanggat hindi natatapos ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Sabi nga po riyan ni George Whitefield, sabi niya, we are immortal until our work on earth is done. Pakisabi sa katabi mo, immortal ka pala. We are immortal until our work on earth is done. You are in partnership with God. I believe this is the best antidote. Amen po ba? Alam po, sa buhay ko, kami mag-asawa, may mga panahon, yung aksidente, yung kamatayan, malapit na malapit. But God protected us. Alam natin yan. Amen po ba? God protected us. Bakit? Kapartner natin ng Diyos. Sabi nga po ni J. Vernon McGee, sabi niya, that all of God's men are immortal until God is through with them is a wonderful, comforting thought for today. And when He is through with you, He will remove you from the earth. So mga kapatid, ito po, kaya huwag kayong matakot sa virus. Ang ating isipin, ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Sino ang kapartner mo? Who got your back? Sino ang kapartner natin? Sino ang nasa likod mo? Pag ang Diyos ang kapartner mo, siyang nasa likod mo, kamukha ni David. Si David, ang daming beses dapat patay na siya sa mga oso, sa mga leon. Imagine, sabi niya, inaagaw niya sa bunganga ng mga leon, yung tupa. That's very dangerous. Leon yun. Bakit nagagawa ni David yun? Kasama niya ang Diyos. Si Goliath, ang laki niya. Bakit natalo ni David? Actually, hindi lang yun. May panahon po si Saul, inggit kay David. At mayroon ng masamang espiritu kay Haring Saul. At pumasok yung masamang espiritu kay Haring Saul, gusto niyang patayin si David. Gusto niya itong ipin down sa wall. Sa kanyang javelin. Hindi lang tinamaan si David. Nasa harapan niya. Pinatatamaan talaga. Bakit? Pero hindi siya pwedeng mamatay. Hindi ingatan siya ng Diyos. Bakit? Kapatner siya ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Kaya ang tanong ko sa iyo, kapatid, sino ang kapatner mo? Who got your back?
Saan nakakonsecrate, nakakommit ang buhay natin? Sa purpose pa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, napakahalaga. Alam natin ang kalooban ng Diyos. Alam natin ang purpose ng ating mga buhay. Amen po ba? Alam po si David, namatay siya na siya matanda na. Kailangan na lang talaga niyang mamatay. Pansinin niyo, sabi niya sa Kronika, 1 Chronicles 29, 26 and 28, naghari si David na anak ni Jesse sa buong Israel sa loob ng 40 taon. 7 taon sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. Ang sabi rin, nabuhay siya ng matagal. Mayaman at marangal. Namatay siya ng matanda na. At ang kanyang anak ni Solomon ang bumalik sa kanya bilang hari. In other words, kailangan na lang niya talagang mamatay. Matanda na siya. Binigyan pa nga siya ng magpapasigla sa kanya, si Abisai. Di ba? Kaya lang si Abisai, Abisa na. Nabisa. Abisai. Ha? Tama ba ako? Abisai yung pangalan niya, no? Namatay siyang mayaman at matandang-matanda. Kasi hindi siya pwede mamatay hanggat hindi tapos ang Lord sa kanya. Sa bilis siya ng Panginoon. Now, masyado tayong nakafocus ngayon. Huwag tayo masyado mag-focus sa coronavirus. Meron isang virus na napakatindi. Hindi lang kanya bibigyan ng sakit at hindi lang pumapatay ng katawan. Pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Kasalanan. Sumisira ng relasyon. Sumisira ng pamilya. Sumisira ng kapayapaan. Sumisira ng magandang future. Ano yon? Sin. Kasalanan. Yung sin, yung virus na tinatawag na kasalanan. Sisira ng buhay. At yan ang dahilan kung bakit si Jesus ang namatay sa krus. Now, the blood of Jesus is the cure to the very deadly virus that ever existed. Ano yan? Yung kasalanan. At dahil kay Jesus Christ, ngayon po, kung yung matinding virus na ito na kasalanan, kayang pagalingin ng dugo ni Jesus, yung pa kayang virus na yan, na galing lang sa hayop, o saan mang galing yan, o maaaring ano man yan, nasasabing biological, kapatid, makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon Jesus. Doon sa Exodus, nang makita yung dugo naka-apply, the angel of death pass over them. Pag sa buhay natin, naka-apply ang dugo ni Jesus, hallelujah, lalampasan tayo ng sumpa, ng kahatulan, ng kamatayan. Meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po manalangin. Nais ko po kayo ipag-pray. Paano mo inaharap ang ating sitwasyon? Meron ka bang nakikitang blessing dito? Ito, nakikita kong blessing dito. Yung ang ating relasyon sa Diyos ay lalong nagiging matibay. Natututo tayong magpakumbaba. Nabibigyan natin ng pahalaga, importansya. Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay? At the end of the day, ano ba talaga ang mahalaga? Nabibigyan mo ng oras, quality time, ang pamilya. And then nagising tayo. Nagising sa katotohanan na ang paglilingkod pala sa Diyos, ang paggawa ng mabuti, ito'y sinasamantala sa kapagkat hindi bawat oras ay meron tayong pagkakataon na gawin yung dapat natin gawin. Kaya nga po, habang malakas pa tayo, habang buhay pa po tayo, ilapit natin sa Diyos ang ating mga buhay. Makipag-partner tayo sa Diyos. Maging consecrated tayo sa paggawa ng kanyang kalooban. Like David, apply the blood of Jesus. The blood of Jesus can cure. It's the best antidote for every virus. Kung yung kasalanan kayang patayin ng dugo ni Jesus, yung pa kayang virus na yan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga buhay. Lumakad tayong may karunungan. Harapin natin may pananampalataya. Pagtiwalaan natin ang kahabagan ng Diyos, mabutit mahabagin ang ating Diyos. Lilipas din po yan. Lilipas din yan. Maaring cancer, maaring karamdaman sa katawan, maaring problema mo sa pamilya. Parang hindi mo na kaya. Lilipas din yan. Mabuti ang ating Diyos. Mahabagin siya. Hallelujah. Amang Diyos, dinadalayan ko po yung mga anak.
lahat po ng mga nanonood online, lahat po ng Christ in your family, nationwide, magkita sa Italy, sa Rome, sa Paris, ang mga pastor, sa mga member. I pray, dear Lord, patuloy kaming lumagay sa iyong kalooban. Patuloy kaming makipag-partner sa iyo. Patuloy kaming pasakop sa iyong layunin. Dakilang Ama, ano mo pong mga takot at bagabag o confusion, kaguluhan, kabalisahan, ang nais pumasok sa puso ng iyong mga anak, hindi ko ito pinapahintulot. Ang mga salita mo, ang katotohanan mo, ang magdala po ng kalayaan sa bawat isa. O dakilang Diyos, I declare your shalom right now. I declare your peace. I declare your grace. I declare miracle and healing right now in the name of Jesus. Father, we acknowledge that you are a great God. Nothing compares with you. You are an awesome God. Kayo pa rin ang nasa trono. May control ng lahat ng bagay. Hallelujah. We give you all the praise this morning. We give you all the glory. Salamat sa benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat po sa tagumpay. Sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ito ang aming panalangin at tayo po lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Praise God. Maupo na po tayo. Sa mga nasa bahay po, maraming salamat. Sa mga nasa opisina o sa mga naroon ngayon, thank you so much. We love you po, pagpalakay ng ating Panginoon. At dahil po may mga tao na dito ng mga ilan-ilan, darako tayo sa ating pagkakaloob. Mag-ahandog po tayo, magbibigay tayo. Amen. Kuya Rowan, let's pray. Hallelujah. Bible, sa Kawikaan chapter 11 verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap po ang tikom ng mga kamay. Alam niyo po ba, kapag nagbibigay po tayo, lumalawak po ang kaharian po ng Diyos. Amen po ba? Kung bakit po meron tayong mga pambili at pampagawa po ng church dahil po sa ating tulong-tulong. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Yesus, ang ating Diyos ay mayaman na. Hindi na po niya kailangan ang ating pera. Pero dahil po sa ating pagsunod sa kanyang kautusan, tayo po ay pinagpapala po ng Diyos. Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga buhay na salita. Dalayan po namin sa oras pong ito, sa aming pagbibigay, na patuloy po namin ibibigay, O God, ang aming pinaka-best shot for you, Panginoon. At naniniwala po kami, O God, na maraming kaluluwa ang maabot po nito. At dalangin po namin, O God, sa bawat kapatid po naming magbibigay, sa bawat nangangailangan ng trabaho, ay magkaroon po ng trabaho. Lord, nangangailangan ng promotion, I declare promotion. Nangangailangan ng business, Lord, I declare business and fruitfulness, Panginoon. Lord, naniniwala po kami, Panginoon God, sa lahat po ng aming ginagawa po namin ito para po sa iyong kalooban. At dalayan po namin, anuman, O God, ang mga sumpa ng kahirapan, ng utang, finances, kakulangan sa aming pagbibigay. Patuloy po namin dinideklara, Panginoon, O God, at naniniwala po kami sa inyong pangako na siksik-liglig at umaapaw na pagpapala ang patuloy po naming mararanasan. Lord, tanggapin po ninyo ang aming kaloob sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Praise God. Hallelujah. Pastor William. Glory to God. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo na po para sa ating pangwakas na panalangin.
Ako po'y naniniwala na sa araw na ito, may ginawang matindi ang Diyos. Sa Christ in You family, palakpakan po natin ang Panginoon at sa lahat po na nanonood, purihin ang Diyos. Alam ko po, may magandang plano ang Panginoon sa buhay natin lahat. Kaya sa ating pong pabukas na panalangin, ating pong ibalik sa Panginoon lahat ng papuri, pasalamat. Sige po, parangalan mo siya. Whatever your situation, just believe that God will make a way in your situation. Sa iyong pamilya, sa lahat ng mga needs mo, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Aming dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong buhay na salita. Alam po namin sa bawat pangyayari sa aming buhay ay may purpose ka. May magandang plano ka sa aming mga buhay. Kaya naman, O Diyos, nagpapasakop po kami sa iyong kalooban. At Lord, patuloy nga po na makita mo sa aming mga buhay ang mababang puso. Makita mo po sa aming mga buhay na lalakad kami na ayon sa iyong kalooban. Napapanahon na po ang lahat, ang buong mundo ay kinakailangan magbalik loob sa isang buhay na Diyos. Kaya naman namin Diyos, mag-isa-basang Pilipinas, tinataas po namin, Lord, patuloy po kaming ingatan, gabayan ang aming mahal na Presidente at lahat ng mga nanunungkulan. Tulungan mo po ang bawat Pilipino na maging masunurin, Panginoon, sa mga bagay na direktiba na ibinibigay, inihulog upang ang bawat sa puso sa amin, Panginoon, mamanatili ang kalusugan. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang iyong salita ang siyang aming panghahawakan. Ang iyong buhay na salita, Panginoon, ang siyang tutulong sa amin. Sapagkat ang buhay ng Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang siyang mag-iingat sa bawat nagtitiwala sa Kanya. Maraming salamat po, aming Ama, purihin ka sa iyong katapatan. Kaya naman maging din po, Panginoon, sa masamantalang pagtatapos ng gawaing ito, sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at karangalan. At dalangin po namin, Panginoon, sa bawat tahanan, sa bawat nanonood sa umaga pong ito, Lord, ipaabot po ninyo ang inyong basbas, ang inyong bendisyon, ang iyong pag-iingat, hallelujah, ang iyong proteksyon, Panginoon. I declare Psalm 91, O God, even Lord, in Psalm 23, surely goodness and your mercy shall follow us all the days of our lives. At naniniwala kami, Panginoon, hindi kami magkukulang sapagkat ikaw ang Diyos na tangi namin pinagtitiwalaan. Sige po, taas natin ating makamay at ating tanggapin ang basbas ng Panginoon. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. He will give you good health. He will prosper you. He will bless your family. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit, and all God's people will say, Amen and Amen and Amen. Ibalik po natin sa Panginoon lahat ng papuri. Lahat ng papuri, panuwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri, panuwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Sa pagsamba. God bless you all po, and good morning to everyone. Meron lang po tayong reminder or announcement, no? Yung ating prayer po ngayon, per family. At yung ating cell group, per family. Amen, ang ganda. At yung pong inyong mga kaloob, ika po, itabi po muna natin.
pag nagkaroon tayo uli ng announcement para for a large congregational gathering, doon po natin sila dalhin sa church. God bless you all. Enjoy the day. Amen.